Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magpuni ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, sa iyo po nagmumula ang aming kagalingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw po ang nagkakaloob ng aming pag-asa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyo po nagmumula ang pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos, kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig.
Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus Kristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos ng Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na ni Jacob, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Ano po itsura ng kaaway niyo? Ilarawan niyo nga sa akin kung ano itsura ng kaaway ninyo. Madali, mahirap. Madali. Minsan po madaling ilarawan ng kaaway. Kulay niya, mata niya, yung ano ang tayo niya, pati yung boses, kaya po nating ilarawan. Gaano katining yung boses, o gaano kalaki, gaano kaingay. Minsan nga, nailalarawan natin yung kaaway natin, may sungay, kahit wala naman. Madaling ilarawan ng kaaway. At sa katunayan ng dahilan kung bakit marami tayong kaaway na matagal na panahon. Dahil malinaw lagi sa atin ang itsura nila. Ang mahirap po dito sa atin, merong hamon ng Panginoon. Anong hamon ng Panginoon? Mahalin mo raw yon. Mahalin mo raw yung kaaway mo, yung nanlilisik na mata, malakas na boses, maingay. Yung kaaway mo na parang may sungay, mukhang demonyo. Ang punto dito, ang sabi ng Panginoon, mahalin daw natin sila. At hindi lang mahalin, ano pang sabi ng Panginoon? Ipagdasal mo pa. Mahirap, madali. Mahirap ba o madaling mahalin ang kaaway mo? Real talk, mahirap, Father. Hindi ko malilimutan yung ginawa niya sa amin. Hindi ko malilimutan kung paano niya ako tinaasan ng boses, niloko, sinaktan ng pamilya ko. Hindi ko malilimutan yung sakit na nanaramdaman ko hanggang ngayon. Tama po? Hayaan nyo ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng paraan kung papaano natin magagawang mahalin o ipanalangin yung mga kaaway natin. Kung papaanong maiibsan tayo noong bigat at hirap sa pagdadala ng galit sa ating kaaway. Dalawang paraan ang sinasabi ng Panginoon sa atin para maibsan tayo sa galit at bigat na mayroon tayo sa ating mga kaaway. Tingnan natin yung Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Pakatandaan mo, ang Diyos, pinasisikat niya ang araw sa parehong mabuti at masama. Pinauulan niya parehong sa mabuti at sa masama. Ano ibig sabihin nun? Ang unang paraan po na minumungkahi ng Diyos sa atin bilang dahilan na mahalin natin ang ating kapwa, huwag nating tignan ng ating kapwa o titigan, ang tignan natin ay ang Diyos. Ulitin ko po, ang unang paraan po na minumungkahi ng Panginoon para harapin yung galit at bigat na ating pakiramdam sa ating mga kaaway, huwag nating tignan, titigan yung kaaway natin dahil habang tinititigan natin sila, lalot-lalot na ninananariwa yung ginawa at sakit na ating naramdaman. Bagkus, tignan natin ang Diyos. Tignan natin ang Diyos dahil ang Diyos, yung kaaway mo, ikaw mismo, masama ka man, o yung kaaway mo, parehong binibiyayaan kayo ng Diyos. Halimbawa, nag-away kayo ng kapatid mo. Ang tagal nyo nang hindi nagpapansinan. Nilapitan ka ng nanay mo, anak, sige na, batiin mo na yung kapatid mo. Alang-alang man lang sa akin.
alang-alang man lang sa amin ng iyong ama. Alang-alang man lang sa aming mga magulang mo. Sige na, batiin mo na. Makipagkasundo ka na sa iyong kapatid. At ikaw naman bilang anak, siguradong pag yan ay binitawan ng mga magulang mo, yung mga salitang iyan, ay magigising ka. Opo, ina. Opo, nanay. Alang-alang lang po sa inyo ng tatay. Babatiin ko at makikipagkasundo ako. Tama po? Ganun po ang sinasabi ng Panginoon. Parang sinasabi ng Panginoon, alang-alang man lang sa akin, pwede ba makipagkasundo ka na? Batiin mo na yung kaaway mo. Huwag mong tignan at titigan ng kaaway mo dahil iinit at iinit ang ulo mo. Ang tignan mo yung Diyos. Kung ano ang maibibigay mo sa Diyos na siyang nagmamahal sa ating lahat. Magkakaaway man tayo, masama man tayo, tayo ay binibiyaan ng Diyos. Siya ang tignan mo. Iiwas mo ang mata mo sa taong nakasakit sa iyo, tumingin ka sa taas at titirigan mo ang Diyos na nagmamahal sa lahat bilang iyong magulang. Pangalawang paraan, kaysa sa titigan mo ang iyong kaaway, tignan mo rin kung ano ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Yung una, sabi ko, tignan mo kung ano yung ibibigay mo sa Diyos. Pangalawa, tignan mo naman kung ano yung ibibigay niya sa iyo. Ano ibig kong sabihin? Tignan yung Ebanghelyo. Sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang sabi diyan, kung ang binabati lamang ninyo ang inyong kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Kung ang babatiin lang daw natin yung ating mga pabubuting tao sa atin, ano yung gantimpala na matatamo mo ron? Ibig sabihin ng Panginoon, kapag tayo ay nagawa nating gawa ng mabuti ang taong gumawa ng masama sa atin, may nakalaang gantimpala ang Diyos sa atin. May nakalaang gantimpala ang Diyos sa mga tao na gumagawa ng mabuti, sa mga tao na hindi naman gumagawa ng mabuti sa Kanya o gumagawa ng masama sa Kanya. Alang-alang man lang sa gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos. Kung po pwede, makipagkasundo tayo. Batiin natin. Itigil na natin yung pakikipag-away. Bakit? Dahil mayroong nakalaang gantimpala sa iyo. Wag mo nang gantihan yung kaaway mo ng masama. Wag mo nang gawing masama ang ibalik mo sa taong gumawa ng masama sa iyo. Pigilan mo ang sarili mo. Alisin mo yung mata mo sa kanya, sa itsura niya. Pagkus, tignan mo, may ibibigay ang Diyos sa iyo kung magagawa mong magtimpi, kung magagawa mong maging mabuti sa taong gumawa ng masama sa iyo. Tama po. May mga bagay na gusto nating makamtan. Gusto nating magkaroon. Pero ano sabi natin? Wala sa budget. Hindi ko kayang bumili niyan. May mga pangarap tayo, gusto nating maging masaya, mapayapa. Nahihirapan tayong gawin o makuha sa ganang sarili lamang natin. I have good news for you. Ang Diyos pwedeng ibigay yung hinahangad mo, yung mailap na kapayapaan ng iyong kalooban. Ang Diyos may kakayahang ibigay sa iyo yung kasiyahan o kagalakan na parang mailap sa iyo. Pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos iyan kung magagawa nating maging mabuti sa mga taong gumawa ng masama sa atin o tinatawag nating kaaway. Dahil yun ang pangako ng Diyos sa Ebanghelyo, sa Kanyang salita. Kung magagawa mong gumawa ng mabuti sa masama, may nakalaang gantimpala sa iyo. Dalawang bagay po ang minumungkahi ng Panginoon sa pakikipag-ugnayan sa mga taong itinuturing nating kaaway. Alisin natin ang ating tingin sa kanila, bagkus ibigay natin sa Diyos at
hangarin natin. Pangalawa, yung ibibigay naman niya sa atin. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pagkikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paupo po tayo. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan namin alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang
sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pagdingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kung hindi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Gustate et videte coniam suavis es Dominus. Beatus vir qui sperat in Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis es Dominus. Beatus vir qui sperat
sperat in Eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte, odiam suavis est Dominus. Beatus vir, qui sperat in Eo. Announcement. Mga kadibuto, mabibili pa rin po sa ating parisupis ang Nazareno images at ang Nazareno Novena in prayer booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang wala pang 1 taon hanggang 7 taong gulang, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Parish Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo ko'y taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.